Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John chapter 17 verses 14 hanggang 17. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapopotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ang proteksyon ng Diyos at ang pananalangin. Siguro, isa rin po na dapat matutunan po natin na every time we pray, naririyan po yung proteksyon ng Diyos sa ating mga buhay. At doon nga po sa Matthew chapter 6, verse 13, isa po yan sa highlight ng panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Yung tayo ay ingatan laban sa masama. Iligtas laban sa masama. Sabi, deliver us from the evil one. Kasi alam ng Panginoon na sa mundong ito nakapaghahari ang kasamaan. Yun po sinasabi ng 2 Corinthians 4:4 at 1 John chapter 5 verse 19. Ang lahat po nangyayari kasamaan sa mundong ito ay kagagawan po yan ng diablo at the same time ng mga masasamang tao. So alam po ng Panginoon na yan po yung ating susuungin kapag tayo naririto na sa sanlibutan. Ano po? At ang sabi nga ng Biblia, the whole world is under the power of the evil one. Kasi si Satanas, siya yung tinatawag na Diyos ng sanlibutan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, small letter D po Diyos ng sanlibutan, the God of this world. Naghahari-harian po siya sa buhay ng mga taong masasama. Kaya nakikita po natin yung kaganapan nito, lalo na sa panahon natin ngayon. No? Kaya may mga digmaan, pag-aaway-away, at kung ano-anong uri ng kasamaan na nangyayari sa buong mundo. Ngayon, ang tanong lamang po ano po ba ang kayang gawin ng Diyos? Iniwanan ba tayo sa sanlibutan ng Diyos para tayo ay mangulila o mapahamak? Hindi po. Kasama po sa package ng ating salvation yung pag-iingat ng Diyos, yung proteksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya gusto ko po maintindihan po ninyo na hindi lamang po tayo naligtas sa ating mga kasalanan. Ano po? Napakahalaga po na maintindihan natin na tayo ibinukod na ng Diyos sa sanlibutan. Yun ang sinasabi ng mga talatang binasa natin kanina. Ano po sabi sa John chapter 17 verses 15 hanggang 17. Pangalawa po, dapat makita rin natin na tayo ay niligtas na ng Diyos mula sa kahatulan. So hindi na tayo napabilang doon sa mga napaparusahan o mapapahamak pa. Yun po sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So mahalaga po yun. Kasama po yan sa kaligtasan tinanggap natin. At ito po, kadalasan di natin ito napapansin. Jesus is able to save us to the uttermost. Ibig sabihin, habang tayo nasa sanlibutan, kaya tayong ingatan ng Panginoong Hesus. Yung po sinasabi ng Jude chapter 1:24. To Him who is able to keep you from falling. So, ibig sabihin, kaya tayong ingatan ng Panginoon sa sanlibutang ito. Huwag tayong magkamali at mahulog sa kapahamakan. At igisa, sabi sa Hebrews chapter 7, verse 25, He is able to save us to the uttermost. So, ibig sabihin pala, kasama sa kaligtasan natin, ang proteksyon ng Diyos sa atin, sa ating mga buhay, habang tayo'y nasa sanlibutan ito. At ito po sinasabi ng Galatians chapter 1 verse 4. Ano po? Ang sabi diyan, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age. Malinaw po yan. Ang sabi ng Biblia, kaya tayong i-rescue ng Diyos from this present evil age. Kaya huwag kayong mabahala kahit may mga digmaan, may mga kalamidad po tayong nakikita. I-claim po natin palagi ang mga pangako ng Diyos. No? Katulad itong nangyari nitong buong pandemya. No po, nakita naman natin yung faithfulness ng Diyos sa ating mga buhay. Marami sa atin, as we claim the promises of God, talagang iningatan tayo against COVID-19. So, ibig sabihin, kaya po ng Diyos talaga tayong proteksyonan sa mundong ito. Depende lamang po sa pagtitiwala natin at pananalig natin sa kanyang mga salita. Kaya ako po
po nagpapasalamat sa Panginoon. During the entire pandemic, maski nung panahon na wala pa pong bakuna, talagang iningatan po ako at ang aking pamilya, maging yung mga kapatiran po, sa laban sa COVID-19 at wala pong nagka-COVID o nagkaroon ng infection sa mga mahal ko sa buhay, maging sa mga kapatiran. So, pwede natin angkinin yan mga kapatid. Huwag tayong matakot na angkinin ang pangako ng Diyos. At nakakatawa nga pong isipin na sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 13, isa sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon yung deliver us from the evil one. So kaya tayong ingatan ng Diyos, iligtas from this present evil age. Napakahalaga po niyang unawang yan mga kapatid. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 18, sabi iingatan tayo ng Diyos and the evil one cannot touch us. Hindi tayo pwedeng panghawakan ng diablo as we believe God's word sa kanyang mga pangako sa atin. So, paano natin ma-experience yan? Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ang pakikipaglaban naman natin hindi sa laman. Sabi rin sa Ephesians chapter 6 verse 12, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan at mga kasangkapan o sandata laban sa masama. Unang-una po dyan yung prayer. Kaya ito po ang lagi kong binibigyang pahalaga ngayon ay yung tayo manatili po lagi sa pananalangin kasi sa pamamagitan lamang po ng pananalangin ay doon natin mararanasan ng lubos ang proteksyon ng Diyos. Tandaan niyo po yan, Kaya nga yan ang paalala ng Panginoon doon sa mga alagad. Lagi kayong manalangin kasi alam ng Panginoon na ang pananalangin malaki ang nagagawa in terms of protection na ibinibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Number 2 po, panghawakan talaga natin yung mga promises ng Lord, yung Word of God. Kaya pansinin nyo, sabi sa 17:17 nandyan, ibukod mo sila sa pamamagitan ng iyong salita. Kita po ninyo, andyan naman pala, may mga promises ang Diyos. Sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4, na makapag-iingat sa atin sa mga nangyayari sa mundong ito. Po sinasabi ng John 17 verse 17, sanctify them. Ibig sabihin, ibukod mo sila sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. So kaya tayong ibukod ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Mai-exempt tayo, ibubukod tayo. Yun po ang term na ginamit as we claim the promises of God daily. Ganun po ang pananalangin. Kailangan i-claim natin yung promises ng Diyos daily. At ito po yung pinakamahalaga, the name of Jesus. Iniwan po ng ating Panginoong Hesus sa atin yung kanyang pangalan para makipaglaban po tayo sa masama. Yan po ang ating sandata, yung pong purpose sa Mark chapter 16, verse 17, 18, ay makikita natin kaya ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin yung kanyang pangalan upang pagtagumpayan natin ang gawa ng masama. At sabi nga sa Philippians chapter 2 verses 10 to 11, ang lahat ay susuko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsasabi na si Hesus ay Panginoon. Kaya pwede po tayo magtagumpay sa mundong ito. Angkinin lamang po natin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay at lumakad tayo lagi na lagi po tayo nananalangin. At naniniwala po ako na ang mga pangako ng Diyos nagaganap sa buhay yan ng mga mananampalataya. So ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.